Unahin pangangailangan natin, pagkain. Basta pinagpuposte lang nila na ipinagpuposte ng mga engineer, mga subcon nila na gumawa. Basta ipinaglalagay lang nila na ipinaglalagay dyan na walang anumang konsultasyon. Basta hanggang December na lang raw kami, taalis na kaming lahat dito. Ito yung magiging runway. Dito yung runway na gagawin nila. Ang sabi sa amin ng taga-ato noon, magbibigay na lang sila ng 50,000, then lumipad na lang yung may bahay. Bahala ka na. Basta magbibigay sila 50,000, bahala ka. Wala sila ibibigay na relocation, pabahay, wala. Ang nahuhuli mo dyan, gaya ng talakitok, may nahuhuli dyan na yung yellowfin, tuna, yan, nahuhuli yan dyan. Yung salmonete, nahuhuli yan dyan. Maraming klase na isda nahuhuli. Pag ganyang panahon ng bira-bira, isang piraso ng talakitok, kawala-walaan, mahuhuli mo mga 2 kilo, nataas siya sa 5 kilo, 7 kilo. Maka isang piraso ka lang. Pag tumimog siya ng 5 kilos, halagang 100 ng kilo, magkano ang kinita mo? 500. Ilang oras ka lang nagbabad sa laot. Ay pag inalis nila kami dyan sa tabing dagat, inilagay nila yung airport na yan, hindi na namin yan matitikman. O, bibili, at saka saan mo yan bibilhin kung wala na nga mga ngawil? Wala na. Ganon yung magiging epekto nila sa amin. Inalisan nila kami ng hanap buhay. Kami po ang garang tatlong na lumalakad po nitong proyektong ito. Tatlo po kaming abogado. Alam si Senator, si Congressman Scapo ako. Okay, Alam po namin kung anong dapat natin gawin. Kami namang mga Anggara, wala na kami record dito ng korupsyon. Wala kami record ng pangangampang ng lupa kahit saan. Tignan po natin, ito ba'y talaga makakabuti sa mga tiga-Aurora o ito po ay para personal sa mga Anggara? In the meantime naman, meron mga na-displace, ay kinocommit ko naman po yung resources ng aking opisina na tumulong po sa kanilang kabuhayan, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pabahay po. Yan po ay kinocommit po natin. At lumapit lang po sa aming opisina, whether to Father Jofran, Father Pete, o yung inyong Pangulo, hindi naman namin kayo pababayaan dahil hindi naman namin itinataya ang aming reputasyon at palagay ko naman magandang reputasyon po ang aming pamilya dito sa isang proyekto na talagang madidihado lang po ang tao. Ay bibigyan din daw kami ng suporta. Siguro, maaring sa 1 week, good for 1 week siguro, good for 1 month. Ay kung maubos na namin yon, eh saan pa kami kukuha ng kakainin? Wala na. Mismo NHA ang nagbisita noong proposed community, relocation community for the people affected. It was approved by NHA and as a matter of fact, we showed them the model house na ilalagay doon sa lupang doon. Alam po ninyo, nung binigay naman yun sa NHA, ano naman yung ang NHA kasi gagawa lang kung ano yung ibinigay na plano. So parang nandun yung assumption na residential yung area na yon, di ba? Kasi magtatayo ka lang naman ng housing sa residential site, di ba? Nung pumunta lang kami, nung May, nung first week of May, doon din lang namin nakita na parang, ay, hindi pala siya dapat lagyan ng pabahay kasi bahagi siya nung very productive na rice field. And they were all very happy dahil kung nakita niyo yung lugar na yun, yung bahay na ibibigay sa kanila, even you yourself will be happy about it. Hindi po ako natutuwa kasi may bahay naman ako. At bakit ako magpapabahay? Ikukunin pa nila yung lupa ko, libre, ibibigay sa ibang tao na bibigyan ng titulo. Ako nagpagod doon, nagbukas wala na. Ayun ang masakit. Off the San Ildefonso Peninsula is Casiguran Sound, a 25-meter deep natural harbor which can accommodate large ships capable of being a port for transshipment, logistics, mariculture, and cruise lines. Masakit din sa aming kalooban na mawala kami rito dahil marami kaming halaman dito, mga nyugan. Tapos dito lang kami nabubuhay. Kaya kung maaari po sana huwag kaming paalisin. Dito lang po kami.
dito lang sa Pandagat, nakakawil po kami, halimbawa sa araw, mangangawil po kami, naninisid. Nakakahuli po kami ng ikamo na 3 kilo, 4 na kilo. Sapat na po sa amin, maligaya na po kami. Hindi ko na po inangad na kumbagay maranyang buhay. Tapat na po itong namin, pamumuhay. Yung kumain mula umaga, tanghali, hapon. At huwag kami magkasakit. Makuha na nila ito, ay ganun talaga po ang namin. Wala na po kaming kalayaan. Na maghanap buhay po sa dagat, maghanap buhay po sa bundok, kung ito po ay talagang magiging ari na nila. Nawawala na ang kalayaan po namin maglakad-lakad dito sa playa, manisid sa dagat, pumunta sa bundok. Wala na kami kalayaan. Ayun po, mahirap nga sa batas eh. Ay manggagawa kayo ay mambabatas, dapat alam ninyo yung IPRA law. Sa IPRA law po, kinakailangan ikukonsulta ninyo ang mga katutubo ng free prior informed consent. Nakikita ko yun ang kabuhayan ng katutubo doon. Kung meron naman pong ancestral domain po sa sinakop na ASESA, we're open to na i-amenda po natin yung batas na wag na i-exclude po sa development yung ancestral domain po. Kasi we recognize po, Father, na talagang may prior rights po yung ancestral domain mula time immemorial po yan. Buong San Ildefonso at yung buong dagat doon sa harap, yun ay lupaing ninuno. According defined by law. By virtue of native title, kung saan ang mga katutubo, kanila yun. They have been there since time immemorial that belongs to them, even if there is no title. Even if there's that is by native title. Yun po ang definition ng batas. Admit po namin na nagkulang talaga kami sa widespread consultation. Dahil sa pressure rin po yan ng sasabatas po ng APECOLO. Ang nangyayari po dyan ay hearing at mabilisan po yan, talagang schedule. So ang kinonsult po namin ay yung barangays, barangay leaders, mayor, sangguniang bayan, at saka sangguniang panlalawigan po. So maaring aminado naman kami na nagkulang kami sa pagkonsulta sa mga iba't ibang sektor. Kung dumaan lang sa due process na kinonsulta ang local government, hindi dyan ang ituturo ko eh. Kasi ang ASESA is a progress. Okay? I was been in many countries in the world, even in China. Kaya nakikita ko yan. Ngayon, yung tamang pamamaraan. Ang utos ng presidente, pag idleland, okay. Pag productive, kagaya ng irrigated, ano gagawin mo yun? Hindi ba against the rules yun? Talaga mo. RS 9700. Yun lang gusto kong tanongin. Kanya ako naman, basta tama, maski sino ka man nakalabang kita, kapakanan ng bayan, aayon ako sa iyo, basta tama ka. Pero pag mali, lalaban din ako sa iyo. Sapagkat pinagkatiwalaan ako ng taong bayan, bakit hindi ko gawin yan para maproteksyonan yung dapat kong mangyari? Hindi man lang napapakinggan at hindi pinapakinggan ang karaingan ng mga tao. At sa kasalukuyan ay gumagawa ng paraan ang ating mga mamamayan, ang iba't ibang mga sektor para mapigilan na makuha talaga ang lupaing ninuno, ang karagatan at ang sakahan ng ating mga magsasaka. I would like to make an appeal to the legislators, to the senators, and to the Congress people to revisit the law, the process, to see how it was done, to inquire, because it seems that the proper consultation was not done.
Secondly, try to see whether this law would be in conflict with other laws, like the land reform law and the IPRA law. And then thirdly, try to see also the insertions that are being done in the budget. Hindi ko matanggap kung halimbawa man, yung api ko ay magpapatuloy, hindi ko po matatanggap yun. Ako magbibili yung lupa ko. Dito ako nabuhay, dito ako mamamatay. Dito mo ako iukay. Ang dadanak daw ang dugo rito sa San Ildefonso pag pinilit kaming paalisin. Nanggaling tayo sa lupa, nasabi nyo, dito na rin ninyo kami ilibing. Kung yan ang kinakailangan, hindi nyo kami papaalis. Yun siguro para sa kanila pag-unlad, pero sa amin hindi yung pag-unlad. Pagsikil sa karapatan naming maliliit yun. Kung talagang gusto nila ng pag-unlad, ipirmi nila kami sa kanila, lagyan namin at mag-isip sila ng proyektong mas pakikinabangan ng maliliit, hindi nilang mapepera na. Yun ang gusto naming mangyari at yun yung aming paninindig at aming ipinakikipaglaban.